Nakakatawa mga kapatid kasi nang pumasok ako dito sa aking patuhan, yung mga alaga kong pato, may mga sisiw na naglakad-lakad, ayan, lumalakad. Tapos pinuntahan ko dito mga kapatid, ayan, siguro kagabi ito, namatay po siya mga kapatid, oh. Parang teddy bear, no. Ang posible nito, tumalon ito ng nauna itong tumalon dyan sa itaas, and then namatay po yan sa lamig. Yan po yung posibilidad. Tapos may isa pa ditong natira. So ibig sabihin may dalawang itlog na hindi napisa. Ayan, dalawa lang po yung hindi napisa. Ayan, o, dalawang piraso hindi po napisa. Tapos may sisiw pa na mahina ng konti na natira. So posible kahapon pa siguro yan bumaba yung mga sisiw na yan. Iwan ko lang kasi may isang natira eh. So isi-secure ko ito mga kapatid. Kasi mamaya yung 7 pirasong pabo na yan, kukunin na yan. So ililipat ko yan para ito ma-secure natin. Kasi ilang piraso na rin itong, ilang piraso na lang yung natira kong pato eh. Ilang piece? 2, 4, 6, 18, 11, 12. So 13 piraso sana. 13 piraso sana, kaya lang namatay yung isa. So tapos itong isa mahina. Alisin ko na lang itong 7 piraso, ililipat ko itong 7 piraso. Nasa ganoon ay masecure ko po yung mga sisiw ng pato. Kasi ito mamaya i-deliver na ito. Ayan po mga kapatid, mag-deliver na ako mamaya. So ayan o, may mga pato pa ako, ilang pirasong natira. Tapos dito may nasilip ako kanina dito na nag-itlog. Ayan o, may nag-itlog dyan. So kawawa po yung isa. Gusto niyang pumunta sa kanyang nanay. So ito, kailangan natin ng mabilisang aksyon. Ito, lipat ko na ito. So ito na po yung update mga kapatid. Naiputan pa ako. Ayan o, ayan, naiputan pa ako sa nanay ng dinakip po siya kanina. Sumibwit po yung ganyang pinakaputik na ipot. Baho pa naman. Pero okay lang yun, ganyan talaga. Di talaga yan naiiwasan na maiputan po tayo. Dati pinuputulan ko pa ng buntot mga kapatid, pero ngayon hayaan na natin yan. Ang importante yan, hindi muna natin yan palalanguyin sa tubig. Sapat na po yung may tubig silang mainom, basta hindi lang makalangoy. So 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 po yung nandito, yung pang 12 andito po sa kabila ko yung nilagay. So dito ko muna nilagay sa mga pabo mga kapatid, kasi pansin ko sa isa naiwan kasi siya sa pugad. Ibig sabihin mahina po siya. Posible nito siguro basa pa po yung kanyang balahibo, bumaba na po yung kanilang nanay, kaya siguro nagkaganyan. So ayan, dyan muna natin nilagay kung sakaling makarecover. Kung makarecover ulit, kung hindi pa pala rin, ganyan talaga, di talaga yan naiiwasan. Madalas talaga yan nangyayari sa ating pag-aalaga ng mga alaga. So ayan, mamaya magdi-deliver na ako ng 10 piraso. 7 pirasong 1 month old mahigit. Yung kinuha ko kanina, yun, i-deliver ko po yun. Yung kinuha ko dyan kanina. So ayan, kumakain na po yung nanay. Tinuruan niya na po yung nanay, mga inakay-akay niya na kumain. Ayan. Pwede na natin yung ibenta sa susunod na araw pag talagang maliksi na at malakas na sila. Madali lang yung lalakas kasi ayan, naka-range sila, nakalagay sa kulungan. Sapat po yung makakain nila. Tapos may tubig. Okay na yan, goods na yan. Ayan po. Ayan na po yung pato kanina mga kapatid na may akay-akay na piso. Ayan, nailipat ko na po yung pito. Tapos dito po mga kapatid, mayroon po akong bagong hatch na mga sisiw ng pabo. Ayan o. Tapos may ilang pirasong manok. Ayan, bagong hatch po na mga sisiw ng pabo. So naglagay na lang ako ng kaunting divider mga kapatid. Nasa doon ay yung sa kabila
Nauna kasi ito ng mga 3, tapos yung iba 4 na araw. Kaya masisigla na po sila. May manok at hybrid rin dyan na pabo. Naglagay muna ako ng harang para itong mga bago ay sumigla pa po. Pero siguro sa mga susunod na linggo, pwede na nating alisin yung harang. Kasi baka mamaya nga may lilipad na dyan. Pero try lang natin. Ang importante ay itong bagong hats ay sumigla at lumakas po sila. Ayan po. Ang sisigla ng mga cute na sisiw na ito. Kulok, 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 kulok. Kama naman mo kulok, kulok. Kulok, 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 kulok. Kulok, 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 kulok. Ayan. Astig, no? Ang cute ng mga sisiw ni Ambaki. Pagka-cute sa mga sisiw. Ayan po mga kapatid, ang kadugtong pala, hindi po matutuloy yung transaksyon sa 7 sisiw kasi ayun, dadalhin niya kasi pala sa Negros. Tatawid pa ng dagat, hindi po matutuloy. Pero salamat sa Diyos dahil ganun pa man, naubos na po talaga lahat ng pang-out ko na pabo. Ayan, kung nakikita nyo mga kapatid, ayan po si Sir, pumunta po siya dito. Regular customer ko na po siya. Gusto niyang bumili ng 2 pabo. So ayun, naibenta ko ang panghuling pabo dito sa aking pabuhan. Ayun na po, naibenta ko na po yung huling pabo dito sa aking pabuhan. 2 piraso po. So yung isa mga kapatid, Bourbon Red po yan. Bourbon Red na may problema sa kanyang paa. Kaya ayun, ibininta natin dahil hindi naman yun mapapakinabangan. Pangkarni, goods pa yun. Mataba pa naman yun. Pero pagdating po sa breeding, hindi po yun pwedeng i-breeding dahil buktot. May problema sa paa. Ayun. So yan lamang po mga kapatid. Salamat sa Diyos dahil kahit hindi natuloy yung 7 pirasong 1 month old na higit, tuloy pa rin, may transaction pa rin nangyari sa araw na ito. So sa ngayon, ongoing pa rin na yung aking ginagawa dito mga kapatid. Hindi po ako nakapag full time talaga sa pagtrabaho ng aking brooder pin. Ito na po yung update dito. Ayan, mga scrap po ito mga kapatid, ongoing. So kung nakikita nyo, ayan, yung plastic matting, tapos sa baba may yero o sin. Marami kasi akong sin na nabili na scrap. So yan po yung ating nilagay dyan sa ilalim. So, ang prinsipyo niyan, para yung ipot ng ating mga sisiw ay sa baba po madadagdag o malalaglag. Tapos, bubuhusan natin ng tubig dito sa labas or dyan sa itaas. All goods, all the way out na po yung mga ipot ng ating pabo. Ayan. Pero, continuous improvement pa po. Napasok lang ito sa isip ko, kaya ito yung ginawa ko. Dito naman sa likod, ayan po yung hitsura. Ayan, nakalabas po yung yero. Siguro pag may dumi dyan, atin pong dito ililipat sa bandang gilid. Or may mga manok naman. Kaya lang, siguro ang gagawin ko dito, lalagyan ko pa ito ng screen dito. Ayan, para yung daga hindi po makapenetrate na pumasok sa loob. Protektahan po natin yung ating sisiw dahil paborito po yan ng daga. Pero pag may ilaw lang, wala namang problema kasi hindi naman sumasalaka yung daga pag may ilaw po ang ating sisiw. Yun lang, pag gabi walang ilaw, yun problema po talaga yan sa daga. Ayun, lagyan natin doon ng screen kasi hindi naman sila tatagos dyan sa yero, para hindi nila ngangat-ngatin itong ating plastic matting. Ito, kayang-kaya nila itong ngat-ngatin. Ayan, goods na goods siguro ito. Iwan ko lang. So preparation ito sa loobin ng Diyos kung sakaling dumami na po yung ating hybrid turkey. Ayan po yung ating gagamitin na brooder. Ayan, excited na ako. Hahahay, hahahay. Sana loobin ng Diyos may maipasok na akong sisiw dito. So yan lamang po mga kapatid. Lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.